Hello science fans! Alam niyo bang 28% lang ng mga mananaliksik sa field ng STEM ang babae? Dito sa Pilipinas, dumadami na ang mga babae sa STEM, and efforts are continuously being made to bridge gender gaps in STEM education and careers. For life sciences, mas maraming babae. They account for a stronger presence, especially in biology and health-related fields. In engineering and ICT, doon talaga mas mababa ang dami ng mga babae. Maliit lamang ang porsyento ng mga professionals na gawa ng kababaihan sa mga field na ito. Yung nakikita nating gender gap sa STEM, lalo na sa engineering at information, communications, and technology, ay bunga ng mga societal stereotypes, lack of visibility of female role models, at mga educational barriers na pumipigil sa mga kababaihan na mag-aral ng STEM habang bata pa sila. Mapapansin din natin na ang workplace culture, which is often male-dominated, can be unwelcoming, affecting the retention and advancement of women in these professions. Aminin man natin o hindi, may mga implicit biases na pumipigil sa pag-hire at pag-promote sa mga kababaihan sa STEM, kaya kumukonti lamang ang nasa high-level positions. Yung iba naman ay mas nahihirapang i-balance ang kanilang family responsibilities and career responsibilities. The gender pay gap in STEM professions further discourages women from entering or remaining in these fields. Pero bakit nga ba gusto nating dumami ang kababaihan sa mga STEM fields? Ano ang kayang ibigay ng mga kababaihan dito sa mga traditionally male-dominated disciplines na ito? Bago ko sagutin ang mga katanungan na to using science, let me first say hi to our new viewers. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa akong mananaliksik sa field ng molecular ecology and napakaswerte ko to have had my dad, who was an engineer, as an amazing role model growing up. Isa rin akong guro at nakakatuwang makita ang gender balance sa aking mga classroom dahil mas maganda ang mga nagiging diskusyon pag ganito. And Siya is my science communication channel, where I advocate for science things that I'm passionate about. Ano na nga ba ang na-contribute ng mga kababaihan sa STEM? Women have made significant contributions, lalo na sa biology and medicine. Meron tayong notable figures katulad ni Rosalind Franklin na siyang tumulong para madiskubre ang structure ng DNA na tinatawag nating double helix. Sa engineering naman, women like Hedy Lamarr, who was an actress and inventor, co-developed frequency hopping technology, which is a precursor to modern wireless communication. At pagdating naman sa ICT, nandun si Grace Hopper, isang American computer scientist, who made groundbreaking contributions to computer programming. In fact, siya ang nag-invent ng pinakaunang compiler. Hindi rin magpapahuli ang mga Filipina. They've made amazing contributions, katulad ni Dr. Fed Del Mundo, who is a pioneering pediatrician from the Philippines, who contributed significantly to child health and healthcare system development. Nandyan din si Dr. Laura David, who made significant contributions in marine biology and environmental conservation, particularly sa pag-aalaga ng ating mga coral reefs at sa sustainable marine practices. Nandiyan din si Dr. Regina Estuar, recognized for her contributions to information and communication technology, particularly in the areas of health informatics and mobile health solutions. Pinakita ni Dr. Estuar kung paano gagamitin ang ICT tools para mapaganda ang healthcare system sa Pilipinas. Nakakabilib, hindi ba? And these are just a few of the amazing women in STEM who are blazing trails where more can follow. So gaano pa kaya mas gaganda ang field ng STEM sa Pilipinas kung mas dadami pa ang kababaihan na sasali dito? Pero ano bang kakaibang na ibibigay ng mga kababaihan? Lalo na sa field of research at sa pagiging isang leader. Female leaders often bring unique characteristics that complement and enrich the research and leadership landscape. Ang mga babaeng leader at mananaliksik often exhibit strong empathy, marunong mag-collaborate, at nagpa-practice ng tinatawag nating inclusive communication. At dahil dito, mas nagkakaroon tayo ng mas cooperative and supportive work environment.
Research also suggests that when we have women leaders, mas nagpo-focus sila sa team cohesion at well-being ng bawat empleyado. At dahil dito, mas masaya magtrabaho. Another distinct aspect of female leadership is the inclination to champion social causes and i-address yung mga issues na nakakaapekto doon sa mga disadvantaged at disenfranchised sa ating society. Ang mga babaeng leader at mananaliksik ay kadalasan ay mas malinaw na pagkakaintindi sa mga social issues na kinakaharap natin. And so yung mga innovations nila ay tumutulong para maiangat natin ang mga nasa laylayan. Their leadership styles often emphasize empathy and inclusivity. So, gumagawa ito ng mga environment kung saan maririnig mo ang iba't ibang uri ng boses at nabibigyan ito ng karampatang value. Now, of course, this doesn't necessarily mean that all leaders should be women or that we are superior to men. After all, ang mga lalaking leader ay kadalasang nagpapakita ng mga traits katulad ng decisiveness, risk-taking, a task-oriented approach, a preference for hierarchical structures, and a competitive spirit. Kaya mapapansin din natin sa mga ating lalaking leaders, mas mabilis silang gumawa ng desisyon, mas mabilis nilang magagawa ang mga objectives na nilagay nila, at sila ay kayang mag-thrive sa isang environment na mataas ang kompetisyon. Pag gusto nating dumami ang kababaihan sa STEM, hindi ibig sabihin nito ay gusto nating mawalan ng trabaho at opportunities ang mga kakalalakihan. Gusto lang nating dumami ang mga opportunities na para sa kababaihan. At the end of the day, kailangan pa natin ng mas maraming siyentipiko at researcher sa Pilipinas at sa buong mundo. And so there should be enough space for greater diversity in STEM. Okay, time to act. How would you know if your company, school, or institution is doing enough to help with women empowerment and gender equality? Meron tayong mga key performance indicators para malaman natin kung maganda ang mga programa ng ating mga institution pagdating sa women empowerment. Some relevant key performance indicators include diversity metrics. Tinitingnan nito kung gaano karami ang babae o lalaki sa bawat posisyon o ranggo na meron sa ating kumpanya para makita natin kung pantay-pantay ba ang opportunity na nabibigay sa parehong babae at lalaki sa ating institutions. Meron ding retention rates. Binabantayan nito ang tinatawag nating retention rates or ang dami ng lalaki o babae na tumatagal sa ating kumpanya para makita natin kung meron ba tayong issues pagdating sa inclusivity. Pwede rin nating tignan ang pay equity. Tinitignan nito at ina-address ang mga gender pay gaps na maaaring nasa kumpanya pa natin para ma-make sure natin na fair ang compensation ng lahat ng tao sa kumpanya. Meron ding promotion rates. Tinitignan nito ang dami ng mga lalaki at babaeng napopromote sa isang taon para masigurado natin na ang opportunities for career advancements ay equitable sa ating kumpanya. Pwede rin nating i-check ang employee satisfaction. Kadalasan ay ginagawa ito gamit ang mga survey na dapat ay may mga gender-specific questions para makita natin kung pantay ba ang pagtrato sa babae at lalaki sa ating kumpanya. Pwede rin nating kamustahin ang work-life balance ng ating mga empleyado. We have to evaluate policies and practices na nakakaapekto sa ating pagbalanse ng ating trabaho at bahay sa labas ng trabaho para masigurado natin na hindi nagkakaroon ng unnecessary burden sa kababaihan ang setup ng ating kumpanya. We can also check for inclusive leadership. Kailangan din nating bantayan ang paraan ng pamumuno ng ating mga bossing para siguradong nag-encourage sila ng diversity at equality. Our institutions should also track training participation. Bawat kumpanya ngayon ay ine-encourage na magkaroon ng gender equality training at dapat mabantayan natin kung gaano karami sa ating mga empleyado ang sumasali dito para mas masigurado natin na maraming aware sa mga konsepto ng gender equality at inclusivity. Pwede rin nating i-check ang growth ng innovation at creativity. Isa itong uri ng pananaliksik kung saan makikita natin ang growth ng innovation at creativity sa ating kumpanya at mache-check natin kung tumataas nga ba ito
kapag mas may diversity sa loob ng ating institutions. Pwede rin nating tignan ang community impact. Kailangan din nating tingnan kung ano ang ginagawa ng ating kumpanya pagdating sa mga community initiatives na related sa gender equality, para masigurado natin na ang ating commitment ay hindi lamang sa mga practices sa loob ng kumpanya, pero pati rin sa labas nito. Sa pagbabantay ng mga key performance indicators na ito, mas malalaman natin kung gaano ba ka-epektibo ang mga gender equality initiatives ng ating kumpanya. At mas maiintindihan natin ang potential correlation between gender inclusivity and overall performance. And keep in mind na ang mga key performance indicators na ito ay parte lamang ng mas malaking comprehensive strategy to promote diversity and inclusivity sa ating mga trabaho. But what do you think? Ano nga bang pwedeng gawin ng mga STEM institutions para mas dumami pa ang mga babae sa kanilang mga kumpanya? Paano nga ba natin mapaparami ang mga siyentipiko at mananaliksik sa Pilipinas? Let us know your thoughts in the comments section below.